Okay, maganda po tips natin sa mga seniors. Okay, paano humaba ang buhay, 'di ba? Iba kasi ang strategy ng pagpapahaba ng buhay kung bata pa tayo. Iba din strategy pag matanda na tayo. Pag 50s, 60s, iba na po yung mga tips natin, ha? So ito papakinggan natin maigi. Number 1 tip para sa senior, itong mga tips to, scientific basis nito Number 1, stay close to family and friends. Kailangan pag senior ka, close ka sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Yung companionship, malaking bagay yun. Yung may nag-aalaga sa'yo, may nagtatanong, biglang magkasakit ka, iwas ka sa depression, may kausap ka. 90% ng mga above 100 years old, umabot ng 100 years old, 90% sabi nila, ang pinakamahalagang secret, long life, family, friends, companionship. Maganda may asawa, pero siyempre, for a time, mawawala din yung asawa. So, dapat meron kang kapalit na anak o apo na nagbabantay sa inyo. Yung will to live, very important. Number 2, dapat very active yung utak natin. Okay? Yung utak, lagi ginagamit, di ba? Kahit nag-retire na, dapat may project, may sinusulat, may diary, pwedeng nag-chess, pwedeng nagko-crossword, puzzle, pwedeng magdiskusyon. Wag na politika, ibang bagay na lang, diskusyon. Tulungan yung mga kabataan, magturo, di ba? Mag-aral, kahit senior, mag-enroll ulit, keep the brain working. Ang secret sa katawan, ganito lagi ang kasabihan, use it or lose it. Pag hindi mo ginamit, if you don't use it, you will lose it. Pag hindi mo ginamit yung utak mo, mauulianin tayo. Pag hindi mo ginamit yung muscle mo sa kamay, sa tuhod, mapaparalyze tayo, hindi na tayo makakalakad, di ba? So, use it or lose it. Kaya ito sa utak. Number 3, kailangan may sense of humor. Medyo masiyahin dapat. Diba? Kasi senior, mas naapektuhan ng depression. Senior, maraming arthritis, masakit ang katawan. So, pag mas light ang mood natin, mas masiyahin tayo, mas na-accept natin yung pagtanda at yung mga sakit-sakit sa katawan, mas humahaba ang buhay. Doc Lisa? Yes, oo. So, yun na nga. Kailangan manood tayo ng mga masasayang mga panoorin. Makipag-usap tayo sa mas nakababata. Tapos, lagi nyo, pero, yun po mga dati nyong classmate, kapitbahay, dapat po lagi nyong kausap. Kasi, mas nai-stimulate yung brain kapag laging may kausap sa ating mga anak, sa apo, samahan po ang ating mga elderly. Ang kalaban kasi ng senior, depression Bakit nandi-depress? Maraming namamatay na classmate, di ba? O nakaka-depress. Nakaka-depress kasi masakit ang katawan nila lagi. Maraming mga sakit, maraming mga gamot, maraming gusto gawin na hindi na magawa. Di ba? So, minsan binabaliwala ng mga kabataan. Di ba? So, parang marami silang reason. So, dapat very light lang. Okay? Kaya yung number 4, maintain your spirituality. Makakatulong to, Doc Lisa. Kahit anong relihiyon, yung laging may tiwala sa Diyos, laging nagdarasal, may tulong? Yes, actually kasi ang faith natin, kailangan po natin yan. Faith, kailangan din ho natin ng hope, at kailangan din ho tayong maging generous o maging charitable sa ibang tao. Kailangan natin yan para sumaya. Tsaka, mas hindi tayo nadidepress kapag alam natin na laging may pag-asa, may hope. So, kailangan nating magdasal. Hindi lang para sa atin, kundi sa mahal natin sa buhay. Okay. Ito, kakaiba tips ko Pag senior na, kahit edad 50 lang, ito 50 years old, ito problema nyo. Control your anger. Control your emotions. Mas matanda, mas ma-irritable, mainit ulo, mabilis sumigaw, mabilis magmura. Kasi nga, maraming sakit sa katawan. Tsaka baka yung utak, minsan nagkakaroon na ng mini stroke. Nakita nyo yung mga stroke patients, di na nila makontrol yung salita nila. Dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura. Dati control, hindi galit, ngayon mas sumisigaw na kasi nga nagkakaedad So dapat mas control. Pag mas may edad,
use your brain, not your muscle. Siyempre, pag bata ka, malakas muscle mo. Pag matanda ka, dapat wisdom, di ba? Dapat cool ka na. Utak na gagamitin mo para mabuhay ng mahaba, maging okay pa rin sa negosyo, hindi maloko ng ibang tao, dapat utak na ang gagamitin natin. Actually, kaya mas mainit ang ulo nila kasi baka marami silang trabaho, so nai-stress habang umiidad. At saka, may stature na sila sa buhay boss na sila. Kaya alam nila yung mga tao susunod sa kanila because they are the boss already. Sila na yung nasa top parang ganon. Kaya pag medyo nainis, mabilis magalit. Number 6, keep moving and exercising. Tulad nga sinabi ko, tuloy-tuloy lakad. Alam ko, pag naglalakad ngayon, mabilis na sumakit ang tuhod, mabilis sumakit ang talampakan. Sabi ko nga, dapat naka-rubber shoes. Ang pinakamagandang exercise sa senior, lakad lang talaga. Brisk walking sa patag na lugar. Brisk walking sa safe na lugar, sa mall, sa loob ng bahay nyo, kung may space. Kasi minsan pag sa kalye, delikado. Mamaya, baku-baku yung daanan, mapilay. May senior nahulog sa manhole. May senior hinabol ng aso, ng kapitbahay, natumba na ICU. So, pag sa mall, sa yung medyo tahimik na lugar, wag masyadong rush hour, di ba? Wag tayo dun sa masisikip na lugar. Maganda yan, exercise. Kahit masakit ang likod, pamasahe lang, pahinga one day, next day, lakad na ulit. Dapat use it or lose it. Pag hindi mo ina-exercise yung kamay, lalong titigas yan, lalong gaganyan yung kamay, lalong kukuba ang senior. Kaya dapat tuloy-tuloy ang exercise, stretching. Yung mga basic lang, walking, dancing, zumba. Wag na yung matitinding exercise, yung mga basketball o football. Wag na tayo sa ganun, ha? Doon na tayo sa mas madaling exercise. Tsaka wag din sa bilad sa araw. Ha? Dapat cool lang yung area. Yes, tai chi or walking, pangpalakas ho ng katawan yon, pampaganda ng balance, pangtanggal din po ng kirot. Kaya kailangan natin gumalaw-galaw. Number 7, Doc Lisa sa'yo, maintain some independence. Diba? Kailangan medyo independent pa rin sila, gagawa-gawa sila. Yes, sa bahay po, kailangan gumagawa pa rin, naliligo, nagluluto, naglilinis, nag-gardening. Ibagay lang po yung ating bahay, lalo na yung ating banyo para sa ating mga seniors. Kailangan more hawakan, merong mga anti-slip mat para hindi sila matumba. Tanggalin po lahat ng kalat na pwedeng magtalisod sa kanila at matumba sila. Pati po dun sa kusina, kailangan baka yung taas ng ating mga Patungan. sink ay napakataas na sa kanila. So medyo ibababa natin, hawakan ng mga sando, kailangan mas malalaki na yung hawakan kasi nag-arthritis na sila. Pati po yung mga kubyertos, kailangan mas malaki na. Alam nyo ba, isa sa 3 senior, 1 out of 3, naa-aksidente bawat taon. Maraming accident talaga. Sa bahay, sa banyo, number 1, di ba? Habang naliligo, di ba? Pwede matumba, pwede mag-slip. Di ba? Habang naglalakad. Kaya nga kasi, bakit prone to accident ang senior? Malabo ang mata. Diba? Mahina ang tenga. Mahina na muscle. Mahina ang balance. Ang senior may vertigo, may hilo. Ang senior mahirap na tumungo. Pag tungo, hilo na eh. Diba? So, dahil dito, sa lahat ng factors na to, mas na off balance. Diba? Kaya sa bahay, sa pang-tip ko sa bahay, maliwanag. Lakasan mo yung ilaw, damihan mo, di ba, mahal yung kuryente, wala tayong choice eh. Lalo na sa gabi, pag gigising kayo sa gabi, nako, wag mo na tatayo, upo mo na sandali. Baka yung paa nyo walang lakas, pag tayo, biglang bagsak ha. Tignan, tama ba? Humawak. Pagising, pwede humawak, wag mahiya. Aakyat kayo na hagdan, bababa, humawak sa side. Huwag makipagsabayan sa crowd. Pag maraming tao sa mall, sa MRT, sa LRT, huwag na kayo makipagsiksikan. Baka matulak pa kayo, isang tulak lang eh. Diba? Siyempre, hindi na tayo ganun kalakas eh. Kasi pag senior na, nadapa, malaking chance of fracture kasi ang senior,
karamihan may osteoporosis, mahina na yung mga buto, mahina na yung muscle. So, yun po, mag-iingat tayo. At sa Avoid mga anak accidents. po, ipaayos nyo yung pang-on-off ng mga ilaw. Kailangan po mabilis makita at maabot ng ating mga seniors. Yes. So, isa din, dapat may hawak kayo laging cellphone, di ba? Yung mga long trip, long ride, o meron kayong pupuntahan mag-isa, dapat meron kayong matatawagan just in case, di ba? May emergency. Just in case sumakit yung dibdib, hindi natin masabi, di ba? Isa pang tip sa senior para humaba ang buhay sigurado, kailangan kayo ay payat. Okay, ulitin ko. Lahat ng umaabot ng 100 years old, payat. Mahina kumain. Anong tawag doon? Parang manok ba dapat tayo kumain? Small frequent feedings. Konti lang. Lahat ng payat, mas mahaba buhay. Nakakita na ba kayo 100 years old na overweight? Pag overweight, syempre, sakit tuhod, heart disease, diabetes, bara sa puso. So, ang payat, mas mahaba ang buhay. Kasi po yung payat, mas nakakagalaw-galaw sila, mas madaling mag-exercise. Pag po overweight, ang nangyayari, hindi na kumikilos, tapos nagsisimula pong humina. Isa lang ang problema ng mga payat, sasabihin ko lang sa inyo. Ang problema lang ng payat, minsan, pag nabagsak. Pag bumagsak ang payat, dahil payat ang puwet nila, minsan nafa-fracture. Pero yung mga sobrang laki ang puwet at matataba, pag bumagsak, hindi nafa-fracture. Pero syempre, overall, mas gusto mo pa rin mas payat. Kasi may cushion eh. Yun lang naman sa isang pag-aaral. Pero mas okay pa rin yung payat, ha? Next, sa mga seniors, ito po medyo kakaibang tip to Pag-isipan nyo. Pag senior na tayo, we should use our money wisely, di ba? Nakaipon na kayo ng pera, dapat sa buong buhay ninyo. Hindi naman natin madadala sa hukay yung pera. Dapat gagamitin natin yung pera, may reserve money kung magkakasakit kayo, may kailangan kayo. Pero dapat, medyo, para sa akin medyo generous tayo sa mga nag-aalaga sa atin. Kung inaalagaan tayo ng kahit sino, meron tayong kasama sa bahay, may empleyado, dapat a little more generous. Kung may apo o anak na tumutulong, mas maganda, mas generous tayo sa mga apo, sa anak natin, para mas babantayan din tayo. Kasi pag may edad na tayo, tapos matipid tayo, alam nyo, yung mga bata nga, hindi natin masabi. Baka lang mamaya isipin, sana mamatay na to, makuha ko na mana ko, kaya na natin, total, ang tipid-tipid di ba? Ang barat-barat. Minsan ganun ang isip Para sa akin, dapat malinaw, di ba? Kumikita tayo ng pera, tayong mga may edad, para ibibigay sa anak, itutulong. Hindi dapat mag-iisip na ito yung tumana ko, ito mana ko. Madalas yun ang away. Kaya gusto ko, I think, kung more generous, mas mabait tayo sa mga kabataan, mas magiging close yung family and friends. Anyway, iiwan nyo rin naman yung pera, hindi natin madadala yan, at masahaba rin yung buhay natin in the end. Yun lang akin. Doc Lisa, maybe you have another take. Oo. Pag-ipunan po natin yung pagtanda natin para hindi tayo humihingi sa iba. Kailangan po yung mga magiging medical nating gastusin na pag-ipunan natin, nagbayad tayo ng SSS, ng PhilHealth, para meron ho tayong pensyon. Na yun ang gagastusin natin sa pang-araw-araw kasi mas problem po yung kulang kesa yung sobra. Okay. Next, sa senior, dapat tama yung pagkain. Eat right. Okay, nakwento ko na to sa isang video ko. Iwas na tayo sa mga hilaw. Okay, hilaw na karne, hilaw na beef, hilaw na sashimi, kilawin. Pwede yun kung bata-bata pa tayo. Itong mga hilaw kasi, ayon to sa US CDC, hindi talaga recommended, lalo na sa senior, kahit sa buntis, bawal ang hilaw. Bakit? Kasi pag hilaw, malaki ang chance na pwede may bacteria, pwede may tapeworm, pwede ka mag-diarrhea. Kung bata ka pa, edad 20, malakas ka, nagtai ka, mas makaka-survive ka nun. Pero kung senior ka na, 80 years old, 70 years old, nagtai ka, delikado. Delikado pagtatai sa senior kasi pwedeng mag-kidney failure, mag-heart failure, marami pwedeng mangyari. Matutuyuan ang katawan. Ang buntis, bawal din itong mga hilaw-hilaw, mga sashimi. Kasi pag nagtae yung buntis, dalawang buhay ang
magiging at risk, di ba? Isa pa, sa pagkain, wag din yung masyadong matitigas. Di ba? Baka masira ang ipin ng senior, mahina ang ipin na ng senior. Tapos, pag matitigas, mahina rin ang tiyan ng senior, di ba? Mahirap matunawan. Mas gusto natin, mas malambot. Small frequent feedings, mas payat, mas konti ang kinakain, mas okay po. Kasi pag senior na tayo, dapat mas bawas ang kinakain. High protein, pero mas bawas. Kasi nga, slower metabolism. Kulang ang galaw, mabilis lumaki ang tiyan. Doc Lisa? Yes, malalambot lang po ang kakainin para mas makakain. Tapos, pwede po tayo yung gatas for seniors. Tapos po, unti-unti ang kain pero mas dalasan natin. Tama. Tapos yung mga importanteng pagkain, yung mga protina para dun sa ating muscle. Dapat kahit senior, tulad na sinabi ko, gamitin yung utak, diba? Be aware of current events. Kailangan marunong tayo mag-cellphone, alam natin yung mga bago, yung mga TikTok, inaaral din natin yan. Kasi hindi tayo pwede mahuli. Pag mahuli tayo, ma-out of touch tayo eh. Lalong hindi natin makakausap pa ibang tao, parang ano ba yun? Dapat medyo in pa rin tayo kahit senior, di ba? Parang isip bata, think young para you will be young. Pag inisip mo, matanda na ako, wala na ako silbi dito, lalong hihina tayo. Sabi ko nga, mag-aral pa rin, mag-enroll, di ba? Walang masama dyan, magbasa. Next, continue to make new friends. Okay lang, di ba? Usap na habang may buhay, may pag-asa. Pumunta sa simbahan, mag-volunteer work sa mga project, kailangan natin yan. Kasiyahan, pag masaya tayo sa buong araw, gaganda tulog nyo. Di ba? Yan ang problema, tulog eh. Next, Doc Lisa, ito, know your medicines. Alamin yung maintenance medicine. Pinakamaganda sana kung meron kayong doktor na matatawagan. Kung meron kayong isang close na doktor, kahit yun ang babayaran nyo, family doctor nyo, para lang kung may biglang emergency, matanong lang na dadalhin ba sa ospital, delikado ba to. Anyway, nadyan naman lahat ng tips ko. Sinasabi ko naman kailan dadalhin o hindi. Pero kung meron kayong isang personal na matatawagan, malaking bagay, lalo na yung maintenance medicines. Doc Lisa? Kailangan may tagapagpaalala kung oras na ng pag-inom ng gamot. Babasahin muna ang gamot bago inumin or bago gamitin, baka magkamali. So, kung iinumin, tableta. Kung ipapatak sa mata ba or sa tenga, ingatan ho, binabasa, tamang gamot, tamang oras. Yes. Ito, paganda yung tips natin. I have last 3 tips na napakalaga. Monitor your vital signs. Diba? Kung may pera, yung mga may kaya mag-monitor blood pressure. Kailangan monitor blood pressure at least once a week. Diyan sa mga Mercury drugstore, alam ko may mga libre. Pa-check lang kayo BP, ha? Hindi pwede high blood. Delikado high blood. May stroke tayo. Blood sugar, meron nag-check. Kailangan mag-check din every lalo na kung prone sa diabetes. Pero kung wala kayo pang check, para sa akin, ito simple lang pang mahirap to. Check nyo yung pulso nyo. Kung ako bilang cardiologist, gusto ko itong carotid pulse, pinakamaganda sa akin So dito sa carotid pulse, isa lang bawal dalawa, makakapaan nyo yung pulso. Bilangin nyo ilan ang tibok per minute. Yan ang heart rate nyo. So, yan, tumitibok, tingnan nyo for 1 minute. Let's say, ang tibok ng puso nyo is 80. Normal is 60 to 90. 80 siya, normal mo. So, pag yan ang normal mo, tignan mo gano'ng kalakas yung pulso, gano'ng kalakas yung tibok. Dapat yan ang normal mo na walang sakit. What if minsan may nararamdaman ka, tapos nakita mo yung pulso mo, uy, ang bilis Tag, 110. May sakit ka nun. Bakit mabilis? Dati ako, nung bumilis, may COVID ako nun May COVID, may lagnat, masakit ang tiyan, may heart problem, may something, anemic, o mababa potassium. Bakit mabilis? Hindi normal yon, diba? So, alam mo na agad, pulso mo humihina. Ba't mahina? Nahihilo ko. Pag mahina pulso, baka bagsak blood pressure nun. Pulso malakas. Bakit malakas? Baka high blood ako ngayon. Yung high blood, iba yung pulso nun malakas. So, sa pulso, makikita ko na. Ako nga, pag hinawakan ko mga nakikita ko mga pasyente, alam ko na So, sa pulse, alamin nyo yung normal pulse. Pag naging abnormal yan, may problema. Isa pa,
Yung tibok, regular ba? O maraming bilang lab, dab, lab, dab, lab, dab, lab, dab, lab, dab. Nag-iiba yung tibok, hindi po maganda yon. Abnormal heartbeat, baka mababa potassium, baka nagloloko yung puso, hindi natin masasabi. So, yan, isang sign. Another way to monitor yourself, ito, libre to, walang bayad. Tingnan nyo yung kulay nyo. Tumingin sa salamin. Apo, check up in front Correct. ng salamin. Marami kayong makikita. Tignan nyo. Para ma-memorize nyo rin yung katawan nyo. Tingnan nyo, yung kulay ng mata, ba, Yes. naninilaw? Ano yung kulay mo? Meron bang bago? May bagong nunal ba lumabas? Ba't may bagong bukol? Tingnan yung palad. Ang dami nakikita sa palad. Pag namumula to, palmar erythema, that's liver cancer. Liver cirrhosis, liver cancer. Liver cancer, nagkakaroon ng mga pula-pula dito, spider angioma. Maraming sakit sa liver, sa kidney, yung mga cancer, makikita mo sa balat, nag-iiba yung balat eh. Kasi nga nakatago sa loob pero nag-iiba. Okay, kaya dapat tinitingnan yung katawan. Kulani, tingnan yung mga kulani. Dati walang kulani, ngayon ang daming kulani. Kulani sa kilikili, breast cancer. Kulani sa ibabaw dito, stomach cancer. Stomach cancer, may verrucous node dyan. So yan, sa loob ng butas. So lahat yan, may mga signs. Tingnan na rin yung paa. Nangingitim yung paa. Baka diabetic, baka kulang sa sa dugo. Nagmamanas yung paa. Bakit nagmamanas? I-check natin. Lagi ba nakatayo? Paa, masyado maraming varicose. Tingnan ba? Malala ba? Diba? So lahat yan tinitingnan. Okay? Sa skin, maganda rin maglagay ng lotion. Doc Lisa, mga senior? Yes, seniors, kailangan lotion na hindi malagkit. Johnson's Baby Lotion, ilagay po. Kasi pag very dry ang inyong balat, mangangati po kayo palagi. So, ang tendency, kakamutin, magkakasugat. Ang senior, ang gusto ko, good weather. Temperature mo, gusto ko stable. Kung laging may aircon, maganda. Kung di maglalakad sa mall, stable temperature. Ayaw ko ang senior na nakabilad sa araw. Delikado. Huwag maiinitan. Ang bilis ma-heat stroke. Nanay ko namatay din sa init. Sa heat stroke, sa init, delikado. Okay? Kung medyo may budget mag-aircon o mag-electric fan, hanapin pinakamalamig. Pag nasa abroad kayo, iwas din sa sobrang lamig. Masama sobra init, masama rin sobra lamig. Bukod sa arthritis na mahirap sa malamig, meron din nagkaka-heart problem pag masyadong malamig yung lugar. So yung extreme weather, alikabok, ulan, bagyo, lamig, init, pag senior, medyo ingat tayo. Dapat doon tayo sa mas safe. Final tips, Doc Lisa. Yes, sa ating mga senior, gamitin po lagi ang mata, ang pandinig, lingon-lingon muna bago gumalaw. Tapos po, wag agad kung galing sa nakahiga, upo muna bilang 10. Tapos, bago lumakad, pag nakatayo, tayo muna ng count po kayo, 1 to 10, bago kayo lalakad para hindi ho tayo mahilo. Lalo na yung paggising sa umaga, ingat tayo. Tapos sa mga decision natin, mas senior tayo, dapat iwas na sigarilyo, di ba? Kalokohan na yan. Iwas na sa alak, iwas na sa bisyo. Tapos sa mga decision natin, dapat wais. Doon tayo sa more careful, di ba? Kung may nag-imbita sa inyo magbisikleta, edad 70 ka na, wag na lang. O may nag-imbita magmotor, o mag-skydiving, o yung mga mag-roller coaster, wag na. Pwede na sa inyo na lang yun. Di ba? Wag na tayo doon sa mga roller coaster at ibang bagay. Di ba? Nakita nyo, may warning yung mga roller coaster for heart problems. Di ba? So, dapat mas maingat, mas stable, mas wise. Pwede naman tayo mag-enjoy sa mas safe na paraan para at least mas sumaba ang buhay. Yan ang tips natin pang senior. Medyo kakaiba yan compared sa mga tips na pambata. Doc Lisa? Yes, maraming salamat po at mag-iingat palagi. Salamat po. Thank you.